What's up mga tropa? Ito naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, differential equations naman. Particularly sa second order differential equations. Okay. So, ang content ng video na to, or rather, yung buong discussion ay mga sumusunod. Una, papaliwanag ko muna kung ano ang second order differential equation. Pagkatapos nun, papaliwanag ko kung paano siya isolve. Pangatlo, isisingit ko yung Laplace transformation. At bakit nga ba may Laplace dito sa topic na to? Para hindi masyadong mahaba yung video, yung number 1 lang ay didiscuss ko, at least sa video na ito. If gusto mong malaman kung paano isolve ang second order differential equation, o gusto malaman kung ano yung content ng number 2, or number 3 for that matter, punta kayo dun sa part 2 and part 3. Okay? Okay. So, let's start with number 1. Ano muna yung second order differential equation? Paano ko ba masasabing second order siya? Well, look at these samples. Ang daming equations, no? So, ito yung pinakatanong. Ano yung pinaka-common sa kanila? Ano napansin yung meron silang lahat? Tama! Lahat sila may y double prime. At yun nga yung definition ng isang second order differential equation. Sasabi mo siyang second order basta naka-second derivative. If nagkaroon tayo ng y triple prime, then tatawagin natin siyang third order derivative. So ulitin ko lang. Ang mga second order differential equations is yung may mga second derivatives at yun ang pinakamataas sa derivative nila. Kapag naging third derivative ang pinakamataas, it will be third order. Pag fourth derivative, fourth order, so on and so forth. Okay? Simple lang. So, ang second order ay may general form na yan, nakikita niyo sa screen. Basically, functions of t times y double prime plus y prime plus y equals to some function of t. Now, t lang ginagamit natin dito, o t ang gagamitin ko dito kasi yung mga problems, yung application nito is more on time related. Pwede namang x or ibang variables din. Okay. May tanong? Kung may tanong, comment down below. Ngayon, i-rearrange ko muna yung mga equations. I-grupo ko lang. Ito nakikita nyo sa kaliwa ay ang tinatawag na second order homogeneous equations. Napasa ko sa inyo. Ano ang common dito sa grupo na to? Samahan kayo ni Tropa. Tropa, anong common dito sa second order homogeneous equations? Anong clue na homogeneous siya? Okay, tama. Kung mapapansin nyo, lahat sila equal sa 0. Parang sa score nyo. I mean, joke lang, hindi score. Pero, ito yung punto. Ito yung pinaka-sign para masabing second order homogeneous siya. Dapat sinusunod niya ganitong form. Kung papansin nyo, meron pa rin siyang y double prime, y prime at y. Pero, wala na yung nagsasulong function of t. Nawala si g of t. Di tulad ng pinakita ko kanina ang general equation. Note ko lang, hindi porket equal siya sa 0 is homogeneous na siya. Dapat hindi nag-exist yung function of t lang, yung variable lang na walang kasamang y or derivatives of y. Tulad nito, homogeneous to. Equal sa 0, walang function of t lang. Ito sunod ko papakita ay homogeneous din. Equal sa 0? Hindi. Equal na siya sa t times y. Anong wala dito? Tama. Nawawala yung variable na t lang. Okay? Nasusundan? Lahat sila may y double prime, may y prime, at may y. Nawawala yung nagsasulong variable of t. Ito yung sample na hindi homogeneous. Yun. Hindi siya equal sa 0 at may variable. Hopefully nakikita yung cursor. May variable dito nagsasalo. Yung function of t lang.
Yes, hindi siya basta-basta zero. Okay? Isa pa. Okay. So, i-rearrange ko ulit yung natitirang equations sa kanan. Igrupo ko na sila. Yung nasa upper right ay yung tinatawag na second order linear equations. At obviously, yung sa bottom right ay non-linear equations. So, ito yung tanong. Paano ko nasabi na second order linear equation yung nasa right at non-linear naman yung nasa bottom right? Upper right yung linear, bottom right yung non-linear. What gave it away? Ikaw, tropa. Hindi alam. Sige, bigyan ko kayo ng clue. Ito yung pinaka-general form ng second order DE kapag linear. Nakita niyo na ba yung equation? Familiar ba? Yes! Kamukha lang yun ng una, pero gusto kong tingnan niyo mabuting equations. Ano yung pinaka-importante tingnan dyan? Tingnan niyo yung nasa Y. Okay. Tapos tingnan nyo ngayon dito yung non-linear. May napansin kayo? Okay. So, kung medyo nahirapan, tulungan ko lang nahirapan. Para masabi kong linear yung differential equation, titignan ko yung mga y's. Dito sa linear, kung papasin nyo, sa first term, y double prime lang. Second term, y prime lang. Third term, y lang. Hindi naman necessary na dapat nag-exist yung tatlo doon. Pero, kung sa case ng y double prime, ng y prime at y, sila lang yan. Tingnan nyo to. Tingnan nyo makikita yung pangalawang equation. Kung nakikita yung cursor, si 8y double prime plus 5t squared y prime equals cosine t. Papansin nyo, wala si y, pero considered pa rin siyang linear. Kasi, yung natira, si y double prime at y prime is, yun lang yun. Para mas maintindihan, tignan natin sa baba. Kung titignan sa baba, ano napansin nyo doon kay y prime, y double prime, or y? Yes! May mga kapartners na sila. Tignan natin yung unang equation. Si 3y double prime plus 6t squared y times y prime equals to 2. Nasabi kong hindi siya linear kasi may kasamang ibang y si y prime. So basically yun ang pinakakulo ko. May kapartner ba si y? Y prime or y double prime? If meron, non-linear. Ganun lang. Now, sir, paano tong pangatlo sa baba? Si 2y squared y double prime, hopefully nakikita yung cursor, minus 2t cubed y raised to 4 equals t. Nagsosolal naman si y raised to 4 lang. Kung titignan ko yung pinakita mo equation, sir, sabi dito is y raised to n times y dapat. Oo nga naman. Pero tandaan, pwede ko rearrange yung equation. Yan y cubed times y na siya. Y raised to 4 rin yan. Nakita kong may kapartner. Therefore, hindi siya linear. So ulitin ko. Pinaka-summary ko lang. Masasabi ko lang na linear ang second order differential equation if and only if walang kapartner si y prime and or y double prime and or si y. At tingnan nyo na lang ito, nakikita nyo yung general equation sa kaliwa. Gets? Okay, sa tropa na gets. Hopefully na gets ka na rin. Para masigurado ko na gets nyo talaga, solve muna tayo. Konting assessment lang. Tignan natin kung na gets nyo. Okay, so let's begin the assessment. So simple lang, identification, multiple choice. Ikaw tropa, ready ka na? Okay, game na rin siya. So, unang tanong. Alin dito ang second order homogeneous differential equation? A, B, C, D, E, or F? Ang dami. Dinamihan ko na. Video lang naman to eh. Siya para ma-challenge kayo. Bigyan ko kayo ng konting oras. Pwedeng i-focus ang video kung you need more time.
Pero, alin dyan? Ikaw, tropa, may sagot ka na? Okay, sabi ni tropa, it's letter D. Kayo ba? Anong sagot nyo? Okay, tignan natin. Tamang sagot ay... Yeah, letter D. Siya lang yung may zero. Tulad ng pinalawanag ng nakaraan. Pero, pasasabi ko bang homogeneous equation kapag equal to zero? Ano ba yung kondisyon? Tama, hindi laging zero ha. Dapat wala siyang nagsosolong function of t. So, sa case ng letter D, tatlo lang sila, may y double prime, may y prime, at may y, at wala nagsosolo na function of t. Which is, sagot din yung letter F. Tignan nyo. Okay. Mukhang masaya naman si tropa. At nakuha. Oo nga, masaya siya. At hopefully, nakuha nyo rin. Now, let's proceed to the next question. Alin dito ang second order linear differential equation? Asot ulit. Game na siya. A, B, C, D, E, or F. Sige, dami ulit no? Bigyan ko kayo ng oras. Pwedeng i-post ang video. Kung gusto nyo ng mas mahabang oras, tahimik muna ako. May nakuha na ba? Tanungin ko muna tong si tropa sa screen. Tropa, anong sagot mo? B! Sabi niya B daw. Kayo, letter B ba ang nakuha niyo sagot? Okay. Letter B is linear. Kasi nga naman, siya yung may nagsasolong y double prime, y prime, at y lang. Walang kapartner na ibang y. Pero, tulad ng nakita nyo doon sa unang tanong, dalawa din ang sagot dito. Saan yung pangalawa? Okay. Ang pangalawang sagot is sa letter E. Pasin nyo, wala rin kaparte yung y prime, y double prime at y niya. Tricky. Okay, nakuha mo ba tropa? Basic daw sa inyo, basic ba? Sige. Doon tayo sa last question para matapos na rin. Ito saan dito ang homogeneous and linear differential equation? Uy, tinuro mo po to, sir? Hindi, actually. Pero tignan natin, medyo let's push you out of your comfort zone. So, ulitin ko yung tanong. Saan dito ang homogeneous and linear differential equation? Yung pinagsama. A, B, C, D, E, or F. Sige, medyo i-charge ko kayo. Ikaw, tropa. Sumimangot si tropa. Tahimik muna ako. Kayo muna. May nakuha ba kayo or none of the above? Tanungin ko sa tropa sa screen ha. Ikaw, tropa, anong nakuha mo sagot? Letter C daw, pero kalakanin siya. Actually, ang sagot is letter C, second order and homogeneous and linear differential equation ito. Kasi nga naman, una, obviously ang pinakamataas is y double prime, second order is check. Tapos, homogeneous kasi walang nagsasolong function of t. Lahat sila may kapartner na y prime or y double prime. Linear kasi yung y double prime at y is as is lang. Walang ibang kapartner na ibang y. Okay? So ano? Stress ba? Anyways, hopefully nakuha nyo lahat. Kung hindi, comment down below kung gusto nyo pa ng more practice, more samples. Okay, so, tropa, nakuha mo? Masaya ka ba? Yoy, masaya si tropa. And dito na matatapos ang ating
chapter 1 o number 1 sa ating discussion. Now, magpuproceed na tayo sa part 2 at medyo dito ako nagsinungaling kasi yung part 2 is more about homogeneous linear differential equations. Hindi lang solving second order differential equations. Medyo mahabang usapan yun. Nakikita nyo? Pero, tapusin ko muna discussion dito. If you want to learn more about second order DE, kung gusto nyo mag-solve, let's proceed dun sa part 2 ng video. Otherwise, pahinga muna para ma-refresh ang utak. Inom muna kayong tubig. Okay, see you! Bye!